for checking pa naman. Hayaan ko muna ng naka-word para lang maisa-isa ko kung ano yung mga kailangan. So, dito kasi sa NCOI 2 natin ay ito ay kailangan natin yung mismong classroom observation natin. So, since di ko pa nakukuha, iniwan ko muna na ganito na may annotation. Ayan. So, dito naman po ay bumuo po ako ng intervention plan o intervention learning plan. Ayan. Magagamit po ito para dun sa ating objective. Anong objective to? Objective 10. Ayan. So, ano ba nilalaman ng Objective 10? Adapted and implemented learning programs. So, dahil since learning program yung nakalagay dito, ayan, that ensure relevance and responsiveness to the needs of all learners. So, kailangan talaga natin ng program katulad na lamang nung binuo nating na program dito, intervention plan. And then, nilagyan ko po siya ng annotation na connected po ito sa sexualidad, karahasan ng 4th quarter. And the strategies included the plan, prioritize safe, balanced, integrated learning environments, allowing students to explore the issue through reflection, peer interaction, scenario-based. Ayan, so maganda po yan. Ito naman po ay narrative report. Ayan, so nagkaroon din po kami noong year 2024-2025 ng clean-up activity. Ayan, ng section ko sa orange. So, ito po ay para saan? Ayan. So, according dito, Objective 10, adapted and implemented learning programs that ensure, at parang, ay, umulit lang pala. Next pala, next. Ayan, zoom natin, zoom. Sabi dito, this report document success implementation of classroom-based clean-up activity. Ayan. Sabi dito, community linkage and professional engagement. Maintain learning environment that are responsive to a community context. Yung iba ay may kaugnayan sa stakeholders. Pero according sa ang isa sa mga stakeholders natin ay mga learners itself. Ayan. And then connected po ito dun sa hinihingi na report o MOB4 report on the implementation, completion of a program, project and or activity that maintains learning environments responsive to community context. Kaya pasok na pasok po yung nilalaman po neto. Ayan, so ito po ay may mga, kung meron kayong FGD and focus group discussion, ito po ay nakapaloob. And yung una naming FGD ay may kaugnayan po sa pagbuo ng mga activities para sa DLL. So, nakapaloob dito yung mga activity katulad na lamang po neto. Ayan, kaya inilagay ko na rin po yung mga activity-based. Kung sakali, baka maisama ko pati DLL. Ayan, na pinaggamitan. Ayan. So, ito po ang aming FGD. Since tatlo po yung FGD namin, kaya tatlo rin po yung nilagay ko dito. Ayan. Ayun, and then nandito rin po yung aming attendance nung pinagmitingan ng FGD. Ayan. Ano ba nilalaman nito at bakit yun ang ginamit kong MOB? Sa MOB po natin, nakapaloob dito yung reviewed regularly personal teaching practice using existing laws, regulation that apply to teaching profession, and the responsibilities specified in the Code of Ethics. Nakapaloob po
sa mga hinihinging MOBs ay minutes, notes of coaching, mentoring, sessions, meetings, FGDs. So, ito po yung mga FGDs and yung mga minutes. 'Di ba? At saka yung ating attendance. Ayan. So, naka-annotate dito na this session serve as an avenue to continuous professional growth. Since yun naman talaga, ayan, and self-assessment by engaging in discussion that focus on ethics and legal compliance, teaching strengthen their commitment to uphold the standards of profession. Pagpapatibay, professional growth, yan po nilalaman ng ating Objective 12. Ayan. So, Objective 13. Ang Objective 13 ko ay parehas lang din sa narrative report na binigay ko kanina. Since di naman nakasaad doon kung kailangan maulit o pwedeng parehas yung binigay na ano, minsan na minauulit talaga kapag anong tawag dito? Kapag MOBs. Ayan. So, dito, nakapaloob din sa annotation natin na bumuo ako ng aktibidad na may kaugnayan sa clean up. Core values natin ay makakalikasan. Ano ba nilalaman ng Objective 13? Complied with and implemented school policies and procedures consistently to foster harmonious relationship with learners, parents, and other stakeholders. So, although hindi natin nakapaloob dito yung parents, hindi na po ako inabot ng brigada, kaya, at di rin po ako advisor, kaya iniisip ko na lang na pasok naman pala dito yung relationship with learners, ayan, and also, they are also the stakeholders. Ayan. Kaya, okay po siya. Pasok pa rin po siya sa Objective 13 natin. So, tingnan natin yung Objective 5. So, since ito ay hindi ko pa nalalamnan to, dahil nakapaloob dito is adapted practices that uphold the dignity of teaching as a profession by existing qualities such as caring, attitude, respect, and integrity. So, ang iniisip ko po dito ay may kaugnayan to sa notes na ibibigay sa inyo ng inyong ano ba nakapaloob doon? Notes na ibibigay o feedback na ibibigay ng inyong rater. Kasi anong sabi dito? Remarks from superior, colleagues, or master teachers. So, hindi po sa akin manggagaling to. Diba? So, annotated evidence of practice, including but not limited. Although pwede akong gumawa ng reflection journal, pero ang MOB1 po neto, number 1 is satisfactory. Ayan. So, kung gusto natin maging very satisfactory or outstanding, it must be NOB number 2. Siguro, inintay ko na lang dito. Ano ba nakalagay? Tatanong ko din muna sa aming master teacher. Ayan. Remarks from superiors, colleagues. Example daw nito ay performance monitoring and coaching form. So, kailangan ko ng PMCF. So, ito ata yung patapos na yung ating RPCRF. Limot ko na tong part na to. Ayan. So, kaya hindi ko pa po siya nalalamnan. Ayan. So, sa ngayon, checking pa rin naman to. Kaya, ready for improvement pa. Sa ngayon, ito yung mga nalalaman kong dapat laman
Napaka-importante pa siguro kung meron tayong parent-teacher conference, lalong mas matibay. Ayan.